Ang unang kabanata. Rinig sa buong maliit na bahay ang pag-iyak ng isang 5 taong gulang na bata, habang tinatawag ng bata ang kanyang ina. Mama! Patuloy na pag-iyak nito. Biglang nakarinig ng malakas na yapak sa hagdanan ang bata, at sunod dito ang kinikilalang boses ng mama niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ito na anak, nandito na si mama. Tugon ni Erica, ang ina ng umiiyak na bata. May dala si Erica na isang bowl na naglalaman ng tubig at nakalubog rito ang isang towel. Nang makita ng bata ang kanyang ina, dun siya napatahimik habang patuloy na sumisinghot sa pag-iyak. Ipinatong ni Erica ang bowl sa upuan sa katabi ng kanilang kama na parehong hinihigaan nila ni Hope, ang kanyang anak. Tsaka niya ipinatong ang kanyang palad sa noo ng bata. Tapos hinaplos ang leeg nito. Naramdaman ni Erica ang init mula sa leeg ni Hope at napasimangot ang ina. Nilalagnat ang kanyang anak. Sa araw pa na may trabaho siya. Anak, grabe ang init mo, nilalagnat ka. Wika ni Erica habang kinukuha ang towel na nakalubog sa bowl at pinigaan ito. Tinupi niya ang towel at ipinatong ito sa noo ng bata. Ngumiti si Hope ng kaunti. Mama, pwede ba dito ka na lang? Tanong ng bata sa kanyang ina. Sasagot na sana si Erica, ngunit nagring ang kanyang cellphone. Tumatawag ang boss ni Erica sa pinagtatrabahuan niyang isang sikat na clothing company, bilang isang personal assistant ng isa sa mga empleyado doon. Sandali lang anak, sabi ni Erica at sinagot ang tawag. Hello po, bati niya sa boss niya. Kalmado ang boses, pero hindi kalmadong tono ang narinig ni Erica mula sa boss niya. Asan ka na Erica? Magsisimula na ang meeting and I need you now. Sigaw ng boss niya, si Mr. Dexter Menancio, ang pinagtatrabahuan niya. Sumimangot si Erica sa sigaw ng boss niya. Sorry po sir, pero pwede po ba na makiusap kung pwede po bang absent muna ako ngayon? Paalam niya. Kaagad naman tinaas ni Dexter ang boses niya lalo sa telepono. Nasisiraan ka ba ng bait? Nasa yung presentation ko. At saka hindi pwede. Kailangan kita dun sa mismong reporting at yun din ang gusto ni Madam Cruz. Sabi ni Dexter. Galit na galit. Pero, walang pero Erica. At tandaan mo, kompetisyon din itong ginagawa nating presentation. Pumunta ka na rito. Pinutol ni Dexter ang sinasabi ni Erica at ibinaba ang tawag. Pumasok sa isang fashion competition ang kumpanyang pinagtatrabahuan niya at ang inassign ng CEO, si Barbara Vanessa Cruz, na magiging in charge sa theme and style ng clothes ay ang pares na sina Dexter at ang PA niya na si Erica. Yun ang napagdesisyonan ng board at ng CEO mismo, at pag hindi man sumunod sa pinag-usapan, ay nagiging mas worse pa sa demonyo si Madam Cruz. Minsan nga, kahit malate lang ng 1 minuto ang empleyado ay binibigyan kaagad ni Madam Cruz ng parusa. Napaisip na lamang si Erica kung anong posibleng mangyayari sa kanya kapag nag-absent siya mismo sa mismong araw ng presentation. Hindi lang siya ang mapapahamak, kundi si Dexter din na walang ginawang kasalanan. Napabuntong hininga siya tumingin kay Hope. Nakikita na sumimangot ang bata. Mama, huwag ka na umalis. Dito ka na lang. Gusto kita rito. Pag-iyak ni Hope. Sino kasama ko? Patuloy na pagwahin niya. Hinaplos ni Erica ang mga pisngi ni Hope. Sorry anak ha. Hindi pwede eh. Need mag-work ni mama. Or else walang pera para pambili. Pagpapaliwanag niya sa kanyang anak pero umiyak lang ng mas malakas si Hope. Tatawagan ko na lang si Ninang Syra, okay? Sabi niya kay Hope, hoping na tumahan na ang bata. Pero hindi nagpakita ng kahit anong sign si Hope na titigil sa pag-iyak. Nagsimulang magsisipa si Hope sa kama at magdabog habang umiiyak. Mama, ayoko. Gusto ko ikaw. Huwag ka na pumunta sa work. Dito ka na lang. Patuloy na pag-iyak ni Hope. Bumabangon at sinusuntok ang kutsyon ng kama at unan.
Tinawagan ni Erica si Syra, ang ninang ni Hope at best friend niya. Umaasa lamang siya na sana available ngayon ang kaibigan niya para magbantay at mag-alaga. Dahil hindi talaga siya pwede umabsent kundi kaltas ito sa sweldo niya. Or worse, tanggal sa trabaho. Habang hinihintay ni Erica ang pagsagot ni Syra sa tawag, pilit niyang ipinapatahan si Hope na patuloy umiiyak at sinabi na huwag siyang umalis. Ilang rings pa, sumagot na sa wakas si Syra. Mare, hello! Bakit? Agad na pagbati at tanong ni Syra sa kabilang linya. Say, pwede ba na pumunta ka rito sa bahay tapos alagaan mo muna si Hope? May lagnat kasi eh. Pakiusap ni Erica. Oh, bakit hindi ka muna dyan para bantayan mo anak mo? At ba't naiiyak yan si Hope? Nagtatakang tanong ni Syra sa kaibigan. Rinig na rinig niyang pag-iyak ng inaanak. Huminga ng malalim si Erica habang nakasimangot at sinabi, Di ako pwedeng umabsent eh. Kaltas sa sweldo at baka masisante pa ako. Syra clicked her tongue many times. Ayan na nga ba eh. Trabaho na naman. Baka naman pwede mo isakripisyo yan para sa anak mo. Wika ni Syra. Pero alam na niya na hindi papayag si Erica sa suggestion niya. After all, mawawala ng perang mag-ina kapag nawala ng trabaho si Erica. Sige na nga, punta ako dyan, sabi ni Syra at ibinaba ang tawag. Ngumiti ng malaki si Erica at tumingin kay Hope. Papunta na si Ninang. Siya muna magbabantay sa iyo sabi niya sa bata. Binato ni Hope ng maliit na manika ang hita ni Erica. Ayoko, ikaw ang gusto ko, sabi ni Hope habang nakasimangot and crossing her arms. Pero anak, di ba sinabi ko na sa iyo hindi pwede? Paliwanag ni Erica kay Hope habang niyayakap ang anak. Lumuha muli ang bata at umiyak. Lagi na lang kayo nasa work, Mama. Wala ka ng time para sa akin, wika ni Hope. Ilang minuto pa ay dumating na si Syra na may dalang lugaw para kay Hope. Hello! May sakit ang inaanak ko? Oh, wag ka na mag-alala. May dalang masarap na pagkain si Ninang. Bati ni Syra kay Hope na nakayakap sa mga paa ni Erica. Ngumiti si Erica sa pagdating ng kaibigan at pinanood si Syra na ipatong ang Tupperware na naglalaman ng lugaw sa mesa. Salamat ikaw na munang bahala kay Hope, sabi ni Erica. Tumango si Syra na may ngiti. Oo na, pero next time, magbigay ka naman ng time para sa anak mo, ani Syra sa kaibigan. Saka tumingin si Erica sa anak niya na naiyak muli habang yakap-yakap ang binti niya. Ayoko Mama, dito ka lang, pag-iyak ni Hope habang dahan-dahang inaalis ni Erica ang binti niya sa yakap ng bata at habang hinihiwalay ni Syra si Hope sa kanya. Patuloy na umiiyak si Hope habang yakap-yakap ni Syra. Pinipigilan ng bata na sundan ang ina. Habang umalis naman ng bahay na si Erica na nakasimangot. Uuwi ako ng maaga, promise, sabi ni Erica at saka umalis. Rinig pa rin hanggang sa labas ng pag-iyak ng anak at pagsigaw ng mama. Sumakay na ng tricycle si Erica at habang nagbabiyahe patungo sa tinatrabahuan, hindi na iwasan ni Erica na maluha. Kahit malayo na siya sa bahay, rinig na rinig pa rin niya ang boses ng kanyang anak. O baka imahinasyon lang niya yun. Nakatatak pa rin sa kanyang isipan ang malungkot na mukha ni Hope at ang pag-iyak nito ng mama. Tumutulo ang mga luha ni Erica. Nagigilty na kailangan muna niyang iwan ang anak niya sa iba. At sa oras pa kung kailan kailangan talaga siya ng kanyang anak. At doon nga natanong sa kanyang isipan. What if kung hindi na lang ako umalis sa bahay niya? Ang tinutukoy niya ay ang walang iba kundi ang kanyang asawa. Hindi naman siya umalis sa kanyang asawa di dahil sa minamaltrato siya nito. Hindi rin ito dahil sa mga parents ng asawa niya. At hindi rin dahil sa kapatid ng asawa niya. In fact, both of her mother-in-law and father-in-law ay gustong-gusto siya. Nagkakasundo nga silang tatlo eh. As for her husband, malambing at loyal ang asawa niya.
Tinatrato talaga siya na parang reyna. At sa brother-in-law, kapatid ng husband niya, magkasundo rin sila. Lalo na pagdating sa usapang animals, pareho silang may soft spot. So ano nga bang dahilan ng pag-alis niya? Ang dahilan lang naman ng pag-alis niya ay ang sister-in-law ng asawa niya. Ang wife ng brother-in-law niya. Ewan ba niya kung bakit minamaltrato siya ng babae? Sa simula naman okay sila. Pero nung nagtagal, sinimula na ng babae ang pagmamaltrato kay Erica. Ginagawa si Erica ang isang kasambahay sa tuwing wala magkakapatid at ang mga biyenan nila. Minsan, intentionally ipinapahiya si Erica pero ipapamukha na hindi sinasadya. At kung ano-anong pampahirap. Ang mas worse pa, ay patuloy ang masamang trato kay Erica nang buntis na siya. Hindi na nakonsensya. Akala naman ni Erica na kakayanin niya ang malupit na pagtrato sa kanya ni Sarah, ang asawa ng brother-in-law niya na si Jeremiah. Pero nung dumating ang araw na nagdugo siya at muntikan na makunan, alam ni Erica sa sarili niya na yun na ang last straw. Fresh pa rin sa memorya ni Erica ang nangyari noong araw na yun. Nasa 5th month na siya ng pregnancy noon. At inutusan siya ni Sarah na linisin ang maalikabuking bodega at ipinabuhat lahat papunta sa labas ang mga nasa loob nito para malinisan. Tandaan niya na isa sa mga binuhat niya ay isang mamahaling lumang vase na pinagmamayarian ni Sarah at nabitawan niya ito dahil naramdaman niyang paghilab ng tiyan niya kaya't nabasag ang antique vase. Nang malaman ito ni Sarah, naging kampo ni Satanas ang babae at sinaktan pa si Erica. Tumigil na lamang si Sarah nang makita niya na may dugong tumutulo sa mga hita ni Erica. Dumating ang mga kasambahay, nagtutulungan na buhatin si Erica sa iniwang sasakyan para dalhin sa ospital. At saktong kararating lang ng driver ng asawa ni Erica at saka inihatid ang babae patungo sa ospital. Akala noon ni Erica na mawawala sa kanyang anak. Pero patuloy bumubulong ng positivity ang mga kasambahay na sinamahan siya. Tanda niya, sinasabihan siya ng driver at ng dalawang kasambahay na kasama na huwag siyang mawala ng pag-asa at maniwala na maililigtas ang anak niya. At sa kabutihang palad, ay maayos ang lagay ng anak at hindi siya nakunan. Isang linggo siya sa ospital, nagpapahinga. Hindi naman niya makakasama ang kanyang asawa dahil sa business trip ito kasama ang kapatid at matagal pa silang uuwi. Ang bumibisita na lamang sa kanya ay ang mga biyenan niya. Pero nakauwi na siya. Nabalitaan na lang nila na biglang naaksidente ang biyenan niya. Iniiwan siyang walang kakampi kay Sarah. After all, takot ang mga kasambahay na magsumbong. Kaya't bago pa niya maranasan ang kalupitan ni Sarah, ay tumakas na siya. Nag-iwan siya ng sulat para sa asawa niya. Nakalagay ito sa isang puting sobre at nakapatong sa drawer na katabi ng kama. Sa sulat niya ay nakalagay ang pagpapaalam niya na aalis muna siya. Nakalagay rin doon kung paano siya minamaltrato ni Sarah at naisulat na rin doon ni Erica kung saan siya mahahanap kung gugustuhin man siya makita ng asawa. Pero nagdaan ng 5 taon, hindi dumating ang asawa. Naisip ni Erica na baka hindi talaga siya mahal ng asawa niya. Pero imposible yun. Isa lamang ang posibleng rason kaya't hindi dumating ang minamahal niya. At yun ay hindi natanggap ang sulat. Nakarating na si Erica sa kanyang pinagtatrabahuan at 3 minutong late lang sa meeting. Nasimula na ang meeting at natapos ito ng walang problema. Pero nang makalabas na ang ibang board member sa meeting room at iniwan mag-isa sina Dexter, Erica at Madam Cruz, doon mas lalong lumala ang araw ni Erica. Erica, you're fired. Sabi ni Madam Cruz. Sa 3 salita, nagunaw ang mundo ni Erica at nanlaki ang mga mata. Ma'am, alam ko po na late ako pero maayos naman ang meeting. Pagrason ni Erica, nakasimangot. I don't care. You are late. And I hate latecomers. Sagot ni Madam Cruz. Sumimangot si Erica. Ma'am Barbara, na-late lang naman po ako dahil sa anak ko. Pagpapaliwanag niya. Pero tinaasan siya ng kilay ng CEO at sinampal. I did not ask for an explanation. Kung may sakit ang anak mo, sana inasikaso mo kaagad.
Dapat gumising ka ng maaga at inasikaso siya para makapunta ka dito kaagad. Sabi ni Barbara, galit na galit. Naluha muli si Erica. She hates this. Hindi niya gusto kung paano siya madaling umiyak. Halatang halata na mahina at vulnerable siya. Tiningnan niya si Dexter na tahimik lang. At alam niya na hindi siya didepensahan ng lalaki dahil mapapahamak din ang trabaho niya. Ma'am, muling tumingin si Erica kay Barbara. Ngayon lang naman po ito eh. Bigyan niyo po ako ng isa pang chance. Pagmamakaawa ni Erica. Naiiyak na habang patuloy tumutulo ang mga luha. At anong gusto mo? Hintayin ko ito? Maulit? Ay nako, hindi na. Wika ni Barbara. Dahil sa'yo, munti ka na tayo mawala ng spot sa Elegant Eden competition. Alam mo naman na isa sa mga ka-meeting natin today ay isa sa mga sponsors ng fashion competition na yon. Napatungo si Erica sa hiya at lungkot. Ayaw niya makita siya ng ganito. Iyakin at vulnerable. Hindi man niya magawang tingnan muli sina Dexter at Barbara sa mga mata. Get out! I don't need a pathetic person like you working here. Utos ni Barbara. Tinuturo ang pintuan. Tumango si Erica habang naiyak. Lumabas siya ng meeting room at inimpake ang mga gamit. Pinagtinginan siya ng mga ibang empleyado at pinagbulungan. Pero hindi niya na ito pinansin. Tsaka siya umalis ng building. Wala na. Nawala na nga ako ng trabaho. Kung hindi ba naman ako minamalas? Isip ni Erica. Umuwi na siya ng bahay. Inaasahan ang yakap ni Hope ang magpapasaya sa kanya. Pero pagka-uwi niya ng bahay, hindi siya pinansin ng bata at dinedba lamang siya. Sumimangot lalo si Erica, knowing na nagtatampo sa kanya ang anak niya. Nilagnat na nga si Hope, na late na siya, nawala ng trabaho, tapos ngayon ay nagtatampo sa kanya ang bata. Napakamalas naman ang araw niya. Suyuin mo, galit sa'yo. Bulong ni Syra at saka umalis. Nilapitan ni Erica ang bata at niyakap mula sa likod. Oh, I'm sorry kung iniwan ka ni Mama kanina. At sa mga salitang iyon, umiyak muli ang bata. Gusto ko lang naman po kayo makasama, Mama. Wika ni Hope. Humarap kay Erica at niyakap ito. I know, and I'm sorry, sabi ni Erica. Naiyak na rin dahil sa sobrang daming nangyari ngayong araw. What's more? Need na rin niya maghanap ng bagong trabaho para kay Hope. Pero sisiguraduhin niya na sa bago niyang trabaho ay magbibigay na siya ng oras para sa anak niya. Kinabukasan, buti na lang ay bumaba na ang lagnat ni Hope at sinat na lamang ito. Sa tulong ni Syra, nakakita ng mga listahan ng job offer si Erica. At salamat din kay Syra dahil nagboluntaryo ang babae na bantayan si Hope. Nakapunta na sa 4 na job offer si Erica. Pero ni isa doon ay hindi siya matanggap. Kaya't ito na siya sa panlima niyang destinasyon. Bang Art, isa pang fashion designing or clothing company. Pumasok siya sa loob at nagsimula na mag-apply. Nang marinig niya na ang CEO mismo mag-i-interview sa kanya, agad siyang kinabahan. Sino po ba ang CEO? Tanong ni Erica sa nag-confirm ng kanyang resume. Si Sir Reginald Ryan Asuncion. Sagot ng tao at tinuro kay Erica ang daan. Pamilyar ang pangalan na iyon kay Erica. Sinubukan alalahanin kung saan niya narinig ang pangalan ng lalaki. At sa sobrang focus niya sa pag-aalala, nakarating na pala siya sa office ng CEO. Huminga siya ng malalim at kumatok. Nakarinig siya na nagsabi ng, "Come in." At pagkapasok niya, ay nakita niya ang isang pamilyar na gwapong muka. Naka-slick back ang buhok habang may naiiwan sa gilid ng kanyang muka. Long time no see, Erica. Bati ng lalaki. Si Reginald. Naaalala na ni Erica. Si Reginald ay ang matalik na kaibigan ng asawa. Ngumiti siya ng malaki pero agad naalala na baka alam ni Reginald ang patungkol sa pag-alis niya at baka hindi siya tanggapin dahil dun. Agad itong napansin ng lalaki at pinaupo ito. Don't worry. I will assess you fairly and kung iniisip mo na baka hindi kita tanggapin after what you did to Julian,
Well, hindi ko gagawin sa'yo yon, sabi ni Reginald at kumalma si Erica. I read your resume at magandang records mo. Kailangan pa ba ng interview? Biro ni Reginald sa babae na nagpatawa kay Erica. Sir, para ma-assess niyo po ako fairly, yes. Need pa rin po ng interview. Sagot ni Erica habang nakangisi at tumawa ang lalaki. Nagsimula ang interview at hulog ng langit. Natanggap si Erica bilang secretary niya. Nagpasalamat si Erica ng lubusan kay Reginald at saka nagpaalam sa lalaki. Gugustuhin man nila mag-catch up sa lost time? Sadly, hindi pwede dahil marami pang gagawin ng lalaki. Saka na lang tayo mag-hangout, sabi ni Reginald, waving goodbye to Erica. Yes, and thank you, sir. Wika ni Erica at lumabas ng office. Pero pagkalabas niya, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang isang lalaki na matagal niyang hindi nakita sa loob ng 5 taon. Unang tinitigan ni Erica ang mga mata. The gorgeous na nagpa-inlove sa kanya. Hindi niya akalain na makikita niya muli itong lalaki, ang kanyang asawa, si Julian. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. I just saw Erica outside. Kailan pa siya dito? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, pagkatapos ng mahabang panahon, hindi inaakala ni Erica na muling makikita ang kanyang asawa. Paano kaya magiging pakitungo nila sa isa't isa? Tunghayan ang 2 kabanata. Laking gulat ni Erica nang makita ang lalaking minsan niyang minahal, ngunit naging isang bangungot na lang ng nakaraan. Sadyang ang mapaglaro ang tadhana kung bakit sila'y nagtagpo muli matapos niyang ilibing sa alaala ang kanilang nakaraan. Totoo ngang galit na galit ito sa dating asawa. Ngunit makalipas ang 5 taon, ang akala niyang pagkamuhi na mararamdaman sa muling pagtatagpo ay tila nabura at napalitan ng kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Pero hindi ito ipinahalata ng babae. Tumayo ng tuwid na tila hindi apektado sa presensya ng lalaki. Hindi na ito magmamakaawa pang muli. Doon naaalala na naman ni Erica kung paano niya pinadalhan ng mga email at sulat ang asawa, ngunit ni isa ay walang mga tugon niyon. Good morning, Sir Julian! Bati ng iba pang mga empleyado na naroon. Nang marinig iyon ni Erica, doon niya napagtanto na maaaring nagtatrabaho din doon ang kanyang dating asawa at kung bakit kilala ito ng mga empleyado. Sa mga oras na yon, hindi man aminin ni Erica, pero may kapiranggot na pag-asa siya na i-recognize man lang siya ng dating asawa. Ngunit tirang para hangin lang ito matapos makita ang kanyang mga mata. Dinaanan lamang ito na para bang hindi sila magkakilala. Dire-diretso ito sa pagpasok sa opisina ng kanyang matalik na kaibigang si Reginald. Oh pare, kanina ka pa ba? Tanong ni Reginald kay Julian nang mapansing nakatayo ang kaibigan sa bandang pintuan. Kararating ko lang, tugon naman ni Julian. Ay siya, maupo ka muna at pag-usapan natin ang nangyayari sa pababa ng sales natin. Kailangan nating mag-isip ng paraan lalo na sa accounts niyo kung paano tayo makakabawi sa mga susunod na quarters. The investors are starting to ask kung bakit parang hindi gumagalaw ang market ngayon pagdating sa mga vinyl sidings and new paints. Tuloy-tuloy lang si Reginald sa kanyang sinasabi tungkol sa trabaho nang mapansin niya si Julian na tila tulala at malalim ang iniisip. Pre, okay ka lang? Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Pag-i-interrupt ito sa kanyang halos di nakakarinig na kaibigan sa harap niya. Ano nga ulit yan? Pagpapaulit ni Julian sa kaibigan. Is there something bothering you? We can move this talk in some other time. Pagkaklaro pa ni Reginald.
We can continue. Nothing very serious, pre. I just saw Erica outside. Kailan pa siya dito? Tanong ni Julian kay Reginald na hindi na makapagpigil na mag-usisa tungkol sa dating asawa. Gusto nitong ipakita sana sa kaibigan na kunwari wala itong pakialam at hindi interesado, pero ibang sigaw ng kanyang puso at isipan. Napakanot ng noo si Reginald sa sunod-sunod na katanungan ng kaibigan, pero tila inaasahan niya naman ito. Gayunpaman, hindi na question kung bakit natanong yun ng kaibigan. Basta na lang niya sinagot ang naging tanong ng lalaki. Baguhan lang siya. Katatanggap ko lang sa kanya today. Hindi na nagawang maitago ni Julian ang gulat at pagkainteresado. Libo-libong tanong ang pumasok sa kanyang isipan. At lahat ito ay ukol kay Erica. Ang babae na akala niya makakasama niya habang buhay, pero isang kasinungalingan pala ang pag-ibig sa kanya. Iyon ang pagkakaalam niya. Na-deploy noon si Julian sa Mexico ng 6 na buwan para maging lead project manager sa kanilang new product na dinedevelop. Hindi niya alam nagdadalang tao ang asawa nang umalis siya sa Pilipinas. Tiwalang-tiwala naman ang lalaki na iwanan si Erica na nooy bago pa lang niyang asawa dahil nakatira naman ito sa kanilang ancestral house kasama ang kanyang magulang at ang asawa ng kanyang kuya na si Sarah. Alam niyang maaalagaan ang asawa nito dahil nakita naman niya kung paano kagandang pakikitungo ng kanyang magulang at ni Sarah sa asawa. Ang kuya niya at siya ang na-deploy sa ibang parte ng Latin countries. Laking gulat na lamang nito nang mabalitaan na sinugod sa ospital ang asawa. Dahil ang nakarating na sumbong sa kanya ay nagpahulog ito at nabuntis ng iba ang kanyang asawa. Naging dahilan kung bakit kailanman ay hindi niya nakausap pa si Erica matapos makita ang mga litrato na ipinadala sa kanya ni Sarah. Ibinuka ni Julian ang kanyang bibig. Balak na ipaalala sa kaibigan ang nagawa sa kanya ni Erica, pero bago pa siya makasalita, inunahan na siya. Look pare, kung kukumprontahin mo ako at sasabihan na mali ang naging desisyon ko sa pag-hire kay Erica, then unahan na kita dyan. I think it's okay to hire her. Besides, she needs a new job. At kailangan ko rin ng bagong secretary. Yun ang mga naging tugon ni Reginald. Napatunganga si Julian sa sinabi ng kaibigan. Halos bumagsak na ang kanyang baba sa sahig. Napatanong na lamang siya sa sarili niya kung kaibigan ba niya itong kausap niya o ibang tao. Uulyanin nito na tila nakalimutan ang nangyari sa kanila ng dating asawa. Pare, nakalimutan mo ba kung paano ako nalugmok ng mga panahong yon? Tanong ni Julian, nakapinta ang inis at gulat. Nakalimutan mo rin ba nung sabihan kita na kausapin mo muna siya at alamin ang buong istorya? Pero hindi ka nakinig. Sabi mo bibilugin ka lang ni Erica at lolokohin ng paulit-ulit. Paalala ni Reginald. Nagawa niya na nga noon. Siyempre magagawa niya ulit yun. Tugon ni Julian. Pero baka dahil yun ang sumbong sa'yo, right? Pagbigkas ni Reginald confidently. Si Sarah ang nagsumbong noon kay Julian. Tiwalang-tiwala ito sa kanyang bayaw na babae dahil minsan na nitong natulungan siyang mailigtas ang palubog nilang negosyo, kaya alam niya na nasa kanya ang loyalty ng sister-in-law nito. Naging dahilan para maging advisor niya sa lahat ng bagay. Nang marinig ni Reginald noon ang nangyari kay Erica, hindi niya magawang maniwala sa kinwentong sumbong kay Julian. Hindi lang talaga nagtugma sa kanya ang kwentong binigay at ang naobserbahan niyang pagmamahal ni Erica sa matalik niyang kaibigan. At kahit sabihan niya ng paulit-ulit si Julian na imbestigahan ang buong pangyayari, hindi ito nakinig sa kanya. Ayaw din naman niya magalit sa kanyang kaibigan kapag pinilit, kaya't hinayaan na lamang niya si Julian sa kung anong gusto niya. Magsasalita na sana muli si Julian nang may marinig silang katok sa pintuan. Sumunod dito ang pamilyar na magandang tinig ni Erica. Good day po, sir. May ipinapapirma po pala para sa inyo. Ani ni Erica habang may hawak-hawak na papeles at ballpen ang babae. Doon nahinto ang usapan ng dalawang magkaibigan at tumingin kay Erica. Gumiti si Reginald at pinalapit ang bagong sekretarya
habang umiwas naman ang tingin si Julian sa dating asawa. Hindi makakaya ni Julian matignan ng higit pa sa 1 segundo si Erica dahil sa tuwing pumupunta sa babae ang kanyang tingin, bumabalik lahat ng sakit at bighati sa kanya. Kahit di naman si Erica ay ganun ang nararamdaman. At hindi lang sa tingin. Kahit makasama lang si Julian sa iisang silid ng ilang sandali, ay hindi na niya kinakaya. Parang may kadena na nakabalot sa kanyang leeg. Pinapahirapan siyang huminga ng maayos. Gustong-gusto na niyang umalis. At hindi sinasadyang may pakita ng paulit-ulit na siyang nagbabound sa kanyang kinatatayuan. Mabigat at malalim ang pagkatensang atmosphere na bumabalot sa dalawang dating mag-asawa at ramdam ito ni Reginald. Kaya't hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at pinirmahan na lamang ang ipinapipirma ni Erica. At inabot sa babae ang papeles. Agad naman dinala ng mga paa ni Erica ang kanyang sarili palabas ng opisina. Saka na lang natin pag-usapan, sabi ni Reginald kay Julian. Sabay tayo sa kanyang office chair. Kailangan nating maghanda para sa meeting mamaya. Nagawang mabago ni Reginald ang usapan nang ipinaalala niya ang special meeting na magaganap sa pagitan ng kanilang mga kumpanya. Hindi na nakipagtalo si Julian at napatango na lamang. Nagpaalam na si Julian at saka lumabas ng opisina at naglakad patungo sa labas. Nang madaanan niya ang silid na punong-puno ng office desks at ng mga empleyado, muli niya natanaw si Erica sa loob. Hindi siya napansin ng babae at mabuti na iyon para sa kanya. Patuloy na lamang siya naglakad at tumungo sa kanyang kumpanya. Maya-maya pa mga hapon nagtitipon ng mga board members at iba pang empleyado na kailangan sa meeting room ng kumpanya ni Reginald. Isa sa mga kasali sa meeting ay si Julian at ang kanyang sekretarya na nobya niya na rin. Si Crystal, ang magandang sekretarya at girlfriend ni Julian, ay nakaupo sa tabi ng kanyang boss habang pinagtitinginan siya ng mga board members at pinagbubulungan. Ang ganda niya, no? Parang modelo lang ah. Ito pala ang sekretary ni Sir Julian. Swerte siya ah. Maganda na nga, sexy pa. Ito ang naging bulong-bulungan. Napangiti si Crystal. Hindi maiwasan na maging proud sa kanyang itsura at sa kung paano siya makahakot ng atensyon dahil sa kagandahan niya. Ang kanyang karekta ng isa sa mga pinapahalagahan niya at ito rin ang nagamit niya para makuha ang loob at puso ng kanyang boss. Malaki ang ngiti ni Crystal sa mukha niya. Tila musika sa kanyang mga tenga ang mga naririnig niyang bulungan. Pero agad ito nabura nang bumukas ang pinto ng meeting room at pumasok si Reginald. At kasunod nito ay isang babae na nalamangan siya sa kagandahan. Si Erica. Ang mga mata ay lumipat kay Crystal to Erica. At nung inaakala nila na si Crystal ang modelo, ang naging tingin naman nila kay Erica ay isang diyosa. Kitang-kita nila ang laking pagkakaiba ng dalawang babae sa isa't isa. Ang laking pagkalamang ni Erica kay Crystal. Ngayon, si Erica naman ang pinagbubulungan nila. Got to admit, mas maganda tong sekretary ni Sir Reginald. Kaya nga, mas maamong tingnan. Sino nga uli siya? Siya yung bagong sekretary ni Sir Reginald. Ganda niya, no? Maladyosa ang mukha. Nakarating naman sa mga tenga ni Erica ang mga iba't ibang bulong tungkol sa kanya. Pero hindi niya ito magawang mapansin dahil ang kanyang atensyon ay bumuhos kay Julian nang makita niya muli ang lalaki. Hindi pa ba sapat ang 2 encounters at ginawa pang 3? Patakot na tanong ni Erica sa isipan. Pero nasa trabaho siya ngayon. Hindi pwede na madistract siya dahil lang sa makakasama niya si Julian na higit pa sa 5 minuto. Pilit niyang inalis ang atensyon at isip kay Julian at tinatak na lamang sa isipan na mag-focus sa meeting na nagaganap. Focus, Erica, focus. Paulit-ulit na bulong niya sa kanyang sarili. Habang naupo lamang sa tabi ni Reginald sa kabilang side ng table kung saan makakaharap niya si Julian. Napakagatlabi na lamang si Erica nang mapansin niya ang arrangement ng seats at gustuhin man niyang mag-request na lumipat ng upuan. Sigurado siya na hindi siya papayagan nito. Lalo na't kailangan din niya na malapit kay Reginald para masulat din ang mga magiging desisyon ng kanyang boss. Gumuhit si Erica ng kung ano-ano sa kanyang palad
gamit ang kanyang daliri, hoping na mabawasan ang nerbiyos at magawang mag-focus sa trabaho. At habang ginagawa ito, binabali niya ang kanyang tingin sa ibang tao at sa kahit saan, basta wag lang kay Julian. Doon naglanding ang mga titig ni Erica kay Crystal at napansin ang pamamaraan ng pagtingin ni Crystal sa kanya ay parang pinapatay na siya. At mas lalo lang ninenervyos si Erica at pinili na lang tumitig sa kanyang palad at mga ginuguhit na figura dito. Habang pinipilit ni Erica ang sarili na mag-focus sa magaganap na meeting, si Crystal naman ay nakasimangot at hindi maalis ang masama niyang tingin kay Erica. Nang marinig ni Crystal ang mabilisang paglipat ng atensyon ng mga tao kay Erica, nagliyab sa kanya ang inggit. Hindi niya lubos matanggap na ganun-ganun na lang siyang mawawala sa spotlight at malilipat ito sa isang tinatawag niyang nobody. Buti na lamang at nagsalita na si Reginald kaya't agarang lumipat ang atensyon sa lalaki. "Sorry I'm late everyone, may inaayos lang," pagpapaliwanag ni Reginald sa pagdating niya na huli sa oras. "Shall we start?" Sa naging tanong niya ay tumango ang lahat. Nagsimula na ang meeting and although nagawang mag-focus ni Erica sa nangyayari, mukhang si Julian naman ang nalutang at ang utak ay all over the place. Hindi mapigilan ni Julian ang sarili na mapasilip kay Erica sa bawat minutong lumilipas. At sa bawat tingin niya sa babae, ni isa doon ay hindi tumingin pabalik sa Erica sa kanya. Kitang-kita niya na nakatingin lang sa harap ang babae at nakikinig sa kung sino man nagsasalita habang nagtitake down din ng notes. Malaking parte kay Julian ay nagpasalamat na hindi bumabaling ng tingin ng dating asawa sa kanya. Pero kaunting parte sa kanya ay parang umaasa na tingnan siya kahit isang segundo lamang. Lumipas ang kalahating oras ng meeting, pansamantalang huminto muna para sa isang coffee break. May mga iba na nag-usap-usap muna either tungkol sa kanilang mga buhay o tungkol sa mga pinag-usapan sa unang hati ng meeting. May mga iba naman na lumabas muna para kumuha ng makakain o para may kausapin sa telepono. At may mga iba naman na tahimik lamang habang umiinom ng kape na inhanda para sa kanila once na magsimula ang break. Habang umiinom ng kape, kumapaka pa si Reginald sa bulsa ng kanyang pantalon, tapos sa bulsa ng kanyang blazer. Niraramdaman kung saan man niya naitabi ang kanyang cellphone. Sumimangot ito nang hindi niya ito maramdaman at naalala na baka ito'y naiwan sa kanyang opisina. Tumingin siya kay Erica at nakita na ginagawa na ang katitikan ng pulong. Isinusulat ang mga mahahalagang punto na sinabi ng bawat miyembro ng meeting. "Erica," pagtawag ni Reginald. Mula sa mga isinulat niya, inilipat ni Erica ang mga mata kay Reginald. Niningitian ng boss para magmukha naman siyang friendly. "Yes po, sir," tugon ni Erica sa kanyang boss. Ang aura ay friendly at warm, at hindi man lang niya naramdaman ng isang malamig na titig na ibinigay sa kanya ni Crystal. Tila nakalimutan ng killer looks ng babae sa kanya. "Pwede pakikuha ng cellphone ko sa office desk ko? Doon ko yata naiwan," pakiusap ni Reginald, as if parang magkaibigan ang status nila sa kasalukuyang oras. Tumango naman si Erica at agad tumayo. Pinigilan ni Erica ang sarili na magsaya dahil kahit sandali lamang ay malalayo muna siya kay Julian at kay Crystal. Ewan ba niya? Pero pakiramdam niya na bad news sa kanya si Crystal. And as much as possible, gusto niya makalayo sa babae kahit panandalian lamang. Tumayo si Erica sa kinauupuan niya at tumungo sa may pintuan na nasa likod lamang ni na Crystal at Julian. Nang dumaan na si Erica sa dalawa, doon tumayo si Crystal habang daladala ang kanyang mainit na kape at sinasadyang bumangga kay Erica at itapon ang nakakapasong inumin sa damit ng sekretarya ni Reginald. "Oops, sorry," pag-acting ni Crystal na parang concerned at hindi sinasadya. Nagpakita pa ito ng isang convincing na simangot na naglalaro palabas sa kanyang muka. Lumipat ang atensyon ng lahat kina Crystal at Erica. Karamihan sa kanila ay nagtaka sa pangyayari, habang ang dalawang lalaki naman ay nagulat. Isa sa dalawa ay tumayo at nilapitan si Erica, at isa naman sa kanila ay nanatiling nakaupo. Nakikipagdebate sa sarili sa loob ng utak kung tutulungan ba niya si Erica o hindi.
Okay ka lang ba, Erica? Napaso ka ba? Sunod-sunod na pagtanong ni Reginald habang nilapitan ang kanyang sekretarya. Huminga ng malalim si Erica. Pinigilan ang sarili na sumigaw ng aray sa pagkapaso niya sa natapon na mainit na kape. What's more, ay bagong timpla pa itong kape. Nakaramdam siya ng haplos sa balikat at kamay niya at nalaman na ang naghahawak sa kanya ay ang babae na siguradong sinadya na tapunan siya ng kape. Halika, tulungan kita matuyo sa banyo. Pag-aya ni Crystal. Siyempre, nagkunwari na mabait at matulungin. Hindi niya hinayaan na makasagot pa si Erica at nilakad ito patungo sa pintuan. Tsaka niya hinarang ang kanyang paa sa nilalakaran ni Erica at sabay bitaw sa babae ng matapilok ito. Pinigilan ni Crystal ang sarili nang umisi ng titigan niya si Erica na nakaluhod sa sahig dahil sa pagkatapilok. Ay, sorry, hindi ko sinasadya. Ulit na pag-sorry ni Crystal kay Erica. Sabay luhod sa tabi niya para tulungan ang babaeng tumayo. Sumimangot si Erica at inilayo ang braso sa mga kamay ni Crystal, sabay tayo. Ramdam niya ang unti-unting pagtaas ng inis-metro niya. Nakasara ang mga palad upang pigilan ang sarili na atakihin si Crystal. Sa kanya tiningnan siya sa mata at binigkas. Sinadya mo yun eh. Ha? Sinadya? Hindi ko yun magagawa sa'yo. Sabi ni Crystal. Painosente ang tono ng boses. Patuloy na nagkukunwari na walang ginawang mali. Next time kasi tumingin ka sa dinadaanan. Dagdag ni Crystal. Ipinagmukha na may kasalanan talaga ng buong pangyayari ay walang iba kundi si Erica. Sinara lalo ng mas mahigpit ni Erica ang mga palad niya. Effort na effort pigilan ng sarili. Ako pang may kasalanan. Sinadya mong bumangga sa akin at itisod ako. Huwag kang pa-inosente. Kalmadong pamimintang ni Erica. Which is totoo naman. Pinanood ng mga ibang board members ang nangyayari. Nagbubulungan sa eksenang nagaganap sa harapan nila. Kita rin nila kung paano pinigilan ni Reginald ang dalawang babae dahil kahit audience lang sila, kitang-kita nila na gustong-gusto na ng dalawang babae na sabunutan ng isa't isa at maglabanan na parang mga hayop. Hindi ko naman kasalanan kung tanga ka at hindi tumitingin sa daanan eh. Wika ni Crystal. Ang mukha nito ay malungkot pero ang tono ng boses ay nagko-contradict at tumutunog na paasar. Bago pa makaimik ng comeback sa Erica, hinarangan na ni Reginald ang dalawang babae at binigyan ng isang masamang tingtig si Crystal. Hoy, tigil-tigilan mo yung pananalita mo sa sekretary ko. I don't tolerate bad-mouthing and bullying in this building. Confidently and firmly na sinabi ni Reginald kay Crystal at saka binaling ang tingin kay Julian. Julian, pagsabihin mo nga itong sekretary mo. Sumimangot si Julian nang tinawag siya ni Reginald at hindi ito dahil sa mga sinabi ni Reginald kay Crystal, kundi dahil sa nakita niya kung paano protektahan ni Erica si Reginald. Naramdaman niya ang mapait na emosyon. Isang selos na ipinagtaka niya kung bakit niya naramdaman, gayon pa man na wala na siyang pagmamahal na nararamdaman kay Erica. At least, yun ang pinaniniwalaan niya. At hindi rin niya inaasahan na pumasok sa kanyang isipan. That used to be me. Pero hindi niya ito inamin at hindi gusto na aminin ito. Ni kahit sa sarili ay hindi niya ito matanggap. Humirot lamang ang kanyang puso. Parang may nakahawak na sobrang higpit at pinisil ito. Nang pinanood na lamang niya si Reginald, lumabas ng meeting room kasama si Rachel habang inaabot ang blazer niya sa babae para matakpan ng see-through blouse na to. Bumuntong hininga na lamang siya tumingin kay Crystal. Pwede ba, Crystal? Huwag mo na gawin yun next time. It's disrespectful at nasaktan mo pa si Erica. Wika niya, hindi sinasadyang bagintin instead of first name ni Erica. Tinaas ni Crystal ang isang kamay at nagpumewang. Pagtataka, galit at inis ang mga emosyon na nagliyab sa kanya nang marinig niya tawagin ang kanyang nobyo ang babae sa first name. Ano sila? Close? Ba't kayo first name basis? Ano kayo? Close? Tanong ni Crystal sa boyfriend na boss na rin niya. Crystal, just stop, okay?
Ang mga naging tugon ni Julian na mas lalo na nagpainis kay Crystal. Teka nga, ba't parang kinakampihan mo yung babaeng yun? Tanong ni Crystal. Tinaas na ang kanyang boses. Pakiramdam ni Julian ay parang kausap niya ang isang batang matanda at hindi maitago ang inis sa pagmamatigasin ni Crystal. Minsan talaga ay napapagod siyang itolerate ang childish behavior ng nobya. Hindi ko siya kinakampihan. Hindi, kinakampihan mo eh. Pagputol ni Crystal sa mga sinasabi ni Julian sa pamamagitan ng isang bintang. Patuloy na nag-argue ang dalawa. Kinakalimutan na may iba pang tao sa loob ng silid. Nanahimik na lamang ang mga natitirang miyembro at pinapanood ang mga susunod na pangyayari. Parang nanonood sila ng libreng teleserye, kaya't pinili na nila na manahimik manood. Ang mga susunod na salitang ibinigkas ni Crystal ay nagagasp na ng mga miyembrong nakikiisyoso at pinaniniwalaan ng mga miyembro na itong katanungan ni Crystal ay ang nagpainit lalo ng eksena. Ano? May gusto ka ba sa Erika na yon? Ang naging tanong ni Crystal. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano nga kaya ang tunay na nararamdaman ngayon ni Julian para kay Erika? May pag-asa pa kayang mabuo ang kanilang munting pamilya? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. So now ano? Ayaw mo na magsalita? Kulang bang binigay ko sa'yo kaya sinusundan mo ko? Hindi ba sapat ang binibigay sa'yo ng lalaki mo kaya sinusundan mo ko? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, nagsimula nang magtrabaho si Erika para kay Reginald, ang kaibigan ng kanyang ex-husband. At hindi sinasadyang, doon din nagtatrabaho si Julian, ang ex-husband ni Erika. May pag-asa pa ba ang second chance sa dalawa? Tunghayan ang ikatlong kabanata. Bumuhos ang gulat at lungkot kay Hope nang i-anunsyo ng kanilang guro na magkakaroon ng family day. Nang inabot sa kanya ng guro ang imbitasyon, nanginginig ang mga kamay niya nang tinanggap niya ito at habang pinipigilan ng sarili na lumuha at umiyak sa harapan ng klase. Binasa ni Hope ang mga nakalagay sa liham para sa kanyang ina at ang una niyang napansin ay ang nakalimbag na mga salita. We are looking forward to see both of you to join us and your child for this special day. Huminga siya ng malalim. Unti-unting lumabas sa mga mata ang kanyang mga luha. Pinag-isipan niyang mabuti kung ibibigay ba niya itong imbitasyon o hindi. At sa dulo, napagdesisyonan niya na itago ito. Baka umiyak lang ulit si Mama pag nakita niya to. Ito ang sinaad niya sa kanyang isipan. Ang rason niya sa pagpili na itago ito. Inipit niya ito sa isa sa mga pahina ng school diary nila at saka itinabi sa bag niya. Maya-maya pa'y uwian na. Tulad ng nakagawian, si Erika mismo ang sumundo sa anak. Bit-bit ang backpack. Nakita ni Hope ang kanyang ina na nasa gate na at kinakawayan siya. Malayo pa lang tanaw na ng bata ang malaking ngiti ng kanyang ina. Ayaw naman niya yung mabura dahil sa tuwing nakikita niya ang kanyang mama na ngumingiti, lumiliwanag ang kapaligiran at nabubusilak din ang kanyang puso. Pero tila iba ngayon ang epekto ng ngiti ng nanay niya sa kanya. Sa halip na sumaya, nakaramdam ng sensation of guilt si Hope at hindi magawang ipakita pabalik ang magandang ngiti niya. Pero hinalikan pa rin ang kanyang ina sa pisngi. Sinusubukan ng umiti at magmukhang masayahin. Naghawak kamay ang mag-ina at nagsimulang maglakad pa uwi. At doon nagsimulang magtanong si Erika kung kamusta ang araw ng bata sa paaralan. So anak, kamusta ang school? Tanong ni Erika. Nakangiti pa rin sa bata. Hindi kaagad sumagot si Hope dahil nakalubog ang kanyang isipan tungkol sa family day. Kaya't binigkas niya muli ang pangalan ng bata. Hope, anak. Tila nakaahon sa malalim na pag-iisip si Hope nang marinig niya ang tinig ng ina. Opo.
tugon ni Hope. Halatang halata na hindi nakikinig. Tinaas ni Erica ang isang kilay niya. Nagtataka sa response ng anak niya sa kanya. Opo, ano? Ang ibig ko pong sabihin ay okay lang po. Agad namang nilinaw ni Hope ang kanyang sagot. Na-realize ang tunay na tanong ni Erica sa kanya. Kinunot na Erica ang noo niya. Kahit hindi sabihin ng anak sa kanya, kitang-kita naman ang sarili niyang mga mata na matamlay ang bata at wala sa focus ito. Tinanong ni Erica ang sarili niya kung anong posibilidad nangyari ngayong araw kay Hope at parang lutang ito ngayon. Naisipan na lang niya na konsultahin ito mamaya pagka-uwi. Sa oras na makauwi sila, agad niyang binato ng mga tanong ang bata. Bakit ka matamlay? Masama pa rin bang pakiramdam mo? O may nangyari ba today sa school? Tanong niya kay Hope. Habang sinake na lang ni Hope ang ulo niya at hinubad ang sapatos at saka sinuot ang tsinelas at tumugon. Wala lang. Pabirong nilahad ni Erica sa isipan na baka may red slip, noisy slip, o kahit anong tatak sa diary na nagsasaad na may ginawang mali ang bata sa school. Teka nga. Pumumewang si Erica at pinanood si Hope na ilapag ang bag sa silya. Ilabas mo nga yung diary mo at gusto kong makita ang laman. Utos niya kay Hope. Biglang kinabahan si Hope at natakot. Sa oras kasi na ipakita ni Hope ang diary niya, makikita ng ina niya ang imbitasyon sa family day. At sigurado yon. Niyakap niya ang bag niya. Balak na hindi ibigay ito sa ina at magsisinungaling din. Wala pong nakasulat. Wika niya. Hindi mahilig magsinungaling si Hope at tinuruan siya na lagi magsabi ng totoo. Pero ngayon, kinakailangan niya na mapagbigkas ng isang kasinungalingan kahit mali ito. Sumimangot si Erica. She then crossed her arms habang binibigyan ng isang look na babala si Hope. Pagbanggit niya sa pangalan ng bata firmly. Tumaas ang metrong nervyos ni Hope, pero hindi sumusuko sa pagtago ng katotohanan. Instead, ang sinabi na lang niya, Basta, wala po ma. At tumiretso sa kwarto dahil sigurado siya na kapag nanatili siya doon ay iiyak siya. Nahiga si Hope sa kama nilang mag-ina at niyakap ang isang unan. At doon na nga pumatak ang mga luha niya at umiyak ng tahimik. Nanlabo ang kanyang mga mata dahil sa mga luha na nalabas. At dahil sa pagod ay napapikit ang kanyang mga mata at nakatulog na. Tahimik ang buong bahay habang naghahanda ng hapunan si Erica. Nang lumipas ng ilang minuto, sa kanya kinuha ang diary at binuklat ito at doon napansin ang liham na nakasingit sa mga pahina ng diary. Binuksan niya ito at binasa. Halos mahulog ang puso ni Erica nang mabasa niya ang sulat. Isang malaking frown ang puminta sa kanyang muka at naintindihan kung bakit matamlay at malungkot ang kanyang anak ngayon. Nakita niya ang Mr. and Mrs. De Vargas. Ang una niya talagang binigyang pansin, De Vargas, ang apelido ng kanyang asawa at ang apelido ng kanyang ginagamit at hindi pa rin binabago hanggang ngayon. Paano kasi? Sa loob ng 5 taon nang lumaya siya, umaasa siya talaga na hanapin siya ni Julian. O umaasa na bigyan ng sumagot man lang ang lalaki sa mga attempts na pag-reach out nito sa kanya. Pumatak ang mga luha ni Erica nang sumagi sa kanya ang isang memorya nang mapagalitan niya before si Hope na tungkol rin sa family day. Nag-insist noon si Hope na dapat may kasamang daddy na nagdulot sa hindi pagkakaunawaan at nagpaiyak kay Erica. Noong pagalitan siya, alam ni Erica na sinadyang itago ito ng anak niya sa kanya dahil ayaw ni Hope na makitang umiiyak at mapagalitan ng ina. Kinabukasan, nakarating na sa trabaho si Erica na pulang-pulang mga mata. Halata na umiyak siya kagabi at nakatulog na kakaiyak lang. Hindi maiwasan ni Reginald na manotice sa mga malulungkot at mugto na mata ni Erica. Nagtanong-tanong lang ang lalaki sa kanyang isipan kung ano kayang nangyari sa sekretary. Naaapektuhan ba si Erica nung magkita sila muli ni Julian?
May sinabi ba si Julian sa kanya na nagpasakit sa kanya? Hindi masasagot ang mga katunungan ni Reginald kung hindi niya konsultahin mismo ang babae. Kaya sa oras na pumasok sa opisina niya si Erica na may dalang papeles, doon siya nagtanong. Erica, is everything okay? Tanong niya sa babae. Ang tono ng boses ay concern. Tahimik ng ilang segundo si Erica habang inaabot ang mga papeles kay Reginald. Pinag-iisipan na kung sasabihin ba niya sa boss ang totoo o irarason na lang ba niya na wala at masama lang talaga ang gising niya. Sigurado siya na kapag pinili niya ang latter option, magtatanong lalo ang lalaki. Kaya't kahit ayaw, sinabi ni Erica ang totoo. Sir, pwede po mag-out ako early? Napakunot na ng noo ang boss nito. Dahil kabago-bago pa lang ni Erica, ay nagpapaalam na agad ng mag-out ng early. Ano po kasi sir, need ko po pumunta sa school. Pagtataranta na wika ni Erica dahil hindi nito alam kung anong mabigat na dahilan ang pwedeng sabihin sa boss niya para payagan siya. School po, ay opo, yung pamangkin ko po may family day. Pagsisinungaling ni Erica. Sa talino ng kanyang boss, nabasa agad nito sa language pattern at body gestures ng babae na nagsisinungaling lang ito. Pamangkin mo o anak mo? Pagtama ng kanyang boss. Nanlamig si Erica sa tuwirang tanong ng kanyang boss. Halos manigas sa tanong na hindi niya inaasahan. Erica, matalik ako na kaibigan ng dati mong asawa. Pero makakasiguro ka that I will protect your privacy kung mas pinili mong itago ito sa kung ano man ang kadahilanan mo. Ayoko ring manghimasok pero huwag mong ikakahiya ang anak mo. Minsan lang siya maging bata. Doon parang natauhan si Erica sa narinig. Buong buhay niya ay pinapakilala kahit sa dating trabaho ang anak. Lagi niyang sinasabing pamangkin lamang. Kung may nakakaalam lang, mangilan-ngilan lang. Sir, hindi ko man masabi ngayon ang dahilan ng pagtatago ko sa kanya, pero sana ho respetuhin niyo po ang desisyon ko na huwag na ipaalam kay Julian. Pakiusap ni Erica. Nabalot ang maraming katanungan si Reginald sa mga oras na yon, pero naniniwala siya na may matinding rason si Erica sa pagtago ng anak. Ayaw niya na maging dahilan para masira iyon ang susumbong niya kay Julian na may anak nga si Erica. Ni hindi nga siya sigurado kung si Julian nga ang ama o tama bang naging chismis na nabuntis ba ito ng iba. Kung kaya't mas mainam na hayaan niya na lang si Julian na natural na makadiskubre. Naawa si Reginald sa nangyayari ngayon kay Erica. Sumimangot siya at napabuntong hininga. Sige, pagpapahayag niya sa naaayong gusto ni Erica at tumango na lamang. Puntahan mong anak mo, kailangan kanya ngayon. Pagbigay ng permiso ng boss kay Erica. Isang malaking ngiti ang puminta sa mukha ni Erica. Gumaan ang pakiramdam niya at ang lungkot na bumabalot sa kanya noon ay biglang napalitan ng kasiyahan. Maraming salamat po, sir. Please call me Reginald. You're no stranger to me. Tugon ni Reginald habang naghalakhak. Nagpapasalamat muli si Erica at saka tumakbo papunta sa school ni Hope. Pagdating sa school ng bata, hinanap-hanap ng kanyang mga mata si Hope. At doon niya nakita sa sulok ang nasasabing bata at nakaupo lamang habang pinapanood ang mga ibang estudyante at magulang na maglaro't kumain. Hope! Pagtawag ni Erica. Sinundan ni Hope ang direksyon ng boses nang marinig niya ang pangalan niya. Laking gulat ng bata nang makita niya ang kanyang ina dahil sigurado na hindi pupunta sa school ngayon si Erica dahil nga hindi siya sinabihan ng ina ukol sa family day. Pero ito ngayon si Erica, dumating. Agad tumakbo si Hope sa ina. Isang malaking ngiti sa kanyang muka at niyakap ng mahigpit. Mama! Pag-iyak niya, hindi mapigilan lumuha. Niyakap pabalik ni Erica ang mga bata habang hinahaplos ang buhok ni Hope at sinusuklay ito gamit ang mga daliri.
Andito na ako. Andito na ako, anak. Ani ni Erica para i-comfort ang bata. Sumandali muna ang mag-ina sa event ng school. Naglaro sila ng mga kaunting palaruan at kumain. Pagkatapos, nagpaalam ang dalawa sa organizer ng event at sinabihan ng advisor ni Hope na uuwi na sila. Dahil may trabaho pa nga si Erica at nakakapanghinayang naman na baka makaalta sa sweldo niya at nahihiya rin si Erica kay Reginald. Bago pa bumalik ng office, idinaan muna ni Erica ang anak sa playhouse. Pwede dito mag-iwan ng mga empleyado sa building ng anak habang sila'y nagtatrabaho at binabayaran na lamang nila ito ng hourly. Oh, dito ka muna habang nagtatrabaho si mama ha. Pag need mo ko, sabihin mo na lang kay ate na bantay para tawagan ako. Wika ni Erica sa bata habang nilalapag ang bag, isa-isa sa mga silya na nasa gilid. Mukhang okay lang din naman kay Hope ang desisyon na magstay muna siya sa palaruan. Sige po mama, work po muna kayo. Wait ko na lang po kayo dito ha. Tugon ni Hope habang nakangiti at nagsimulang ilaro ang mga laruan na nakahanda sa playroom. Tila magaan ang pakiramdam ni Erica. Natutuwa na hindi na malungkot at nagmumukmok ang kanyang anak. Bago pa siya tumungo sa kanyang mesa, hinalikan niya sa noo si Hope at saka iniwan sa play area. Sobrang laki ng ngiti ni Erica habang tumutungo sa elevator. Dala-dala ang papeles na binigay ni Reginald sa kanya bago pumunta sa playroom. Ibibigay niya dapat ito sa isa niyang katrabaho. Sa oras na bumukas ang pintuan ng elevator, parang binuhusan siya ng malamig na tubig at agarang naburang ngiti sa kanyang muka. Andun kasi si Julian na nakasakay galing sa previous floor from above. Halos tumigil sa paghinga si Erica at kaunting tumayo siya palayo kay Julian. Sumara ang pinto ng elevator at nagsimulang gumalaw with the two of them alone inside. Awkward ang atmosphere sa pagitan ng dalawa at hindi nag-imikan. Masyadong tahimik, masyadong malakas ang katahimikan na halos nabibingin na sila rito. Hanggat sa hindi na makapigil si Julian at nagsalita na. Sinusundan mo ba ako? Tanong niya, painis. Pero hindi umimik si Erica. Instead, tumitig na lamang ang babae sa nakasarang pintuan ng elevator. At dahil sa katahimikan ni Erica, mas lalong nainis si Julian. So now, ayaw mo nang magsalita, no? Kulang bang binigay ko sa'yo kaya sinusundan mo ko? Hindi ba sapat ang binibigay sa'yo ng lalaki mo kaya sinusundan mo ko? Sunod-sunod na katanungan ni Julian. Napoprovoke ang babae. Pero may isang katanungan si Julian na napagalaw kay Erica. Mas magaling bang ipinalit mo sa akin? Tanong ni Julian. Doon nag-init ang tenga ni Erica sa pambabastos ng dating asawa at nagpakawala ito ng malakas na sampal na nagpakagulat kay Julian. Kung sana inalam mong totoo, hindi sana mangyayari ito. Tugon ni Erica at nakatanggap kaagad ng text mula kay Reginald na nagsasabi na maling papeles ang naibigay niya kay Erica, na kay Reginald pa ang papeles na dapat ibigay niya, na ang dala ni Erica ay ang papeles para sa office ni Julian. Reginald, why? Sigaw ni Erica sa isipan, pero wala siyang magawa kung magtimpi. Lumabas silang dalawang elevator at tumungo sa office ni Julian na nasa kabilang building. At sa loob ng office ng lalaki, nandun si Crystal. Hinihintay si Julian. Hello, love! Bati ni Crystal. Niyayakap si Julian at hinahalikan ang mga labi niya. Iniwasan ni Erica tingnan ang dalawa habang nilalampasan sila habang sinusundan ni Julian ang tingin si Erica. Dinadaanan ng office room ni Julian. Ibinigay niya ang papeles sa isa sa mga empleyado ni Julian. Gustong-gusto na umalis. Nakangisi naman ng malaki si Julian. Proud na proud sa nangyayari. Nang dumaan si Erica sa office room niya, doon sinabi ni Julian ng malakas kay Crystal. Wanna have dinner tonight in my place, babe? Tanong niya habang pinagmamasdan ang reaksyon ng napadaang si Erica. Halos tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Erica at magunaw ito. Pinarinig kasi sa kanya ni Julian ang panunukso nito. Pinipigilan niya sa sarili niyang lumuha
at saka umalis kaagad. Nanginginig si Erika nang umalis siya ng building at tumungo sa building ni Reginald. Tamang-tama pa-out na si Erika. Matatago niya ng luha sa mga katrabaho niya. Tumungo muna siya sa opisina ni Reginald para ipaalam sa boss na nagawa na niyang inuutos sa kanya. At ang inakala niya na hindi mapapansin ni Reginald ang malulungkot na mata niya, agad na nagtanong si Reginald. "Is everything okay, Erika?" Tanong ni Reginald. Nagigilty sa nagawa niyang utos. Dapat sigurong hindi niya napagkitain ang dalawa dahil sa tuwing nagkikita ang dalawang dating mag-asawa, lagi niya nakikitang malungkot ang mga mata ng sekretarya niya. Sa totoo lang, sinadya talaga ni Reginald na magkamali sa pagbigay ng papeles kay Erika para makita ang kaibigan niya at ang babae. Gusto niyang unti-unting magkaroon ng koneksyon muli ang dalawa at mapag-usapan ng mga unfinished business nila sa kanilang nakaraan. Pero mukhang mas lalo lang itong nagpasakit kay Erika. "Okay lang po," pagsisinungaling ni Erika. "Sige po, alis na ako. Kunin ko na po si Hope sa playroom." Pagpapaalam niya at agad namang tumungo sa playroom. Naglakad siya ng mabilis papunta sa playroom at gustong-gusto nang umuwi para mailabas ang mga emosyon at umiyak syempre. Gagawin niya ito sa banyo dahil ayaw niya na makita ni Hope ang pagiging miserable niya. Pagdating niya sa playroom, laking gulat niya nang nakita ang may isang batang babae na inaway si Hope. Inaagawan ng laruan si Hope at hinahampas ang anak niya sa ulo. Nagalit si Erika, pero kinontrol ang sarili. Ayaw patulan ng bata. "Ba't mo siya inaaway? Bad yan," sinabihan ni Erika ang hindi kilalang bata at kinuha si Hope. Hindi sinasadyang mabangga ang batang nangaaway. Kaunting bangga lang naman, hindi naman makakasakit. Pero napaka-OA ng hindi kilalang bata at umiyak ng malakas. "Mamu, may umaaway sa akin." Pag-iyak ng bata, tumatakbo sa kasama niyang matanda, which is ang ina niya. "Mamu, she pushed me. That ugly woman pushed me." Pagsumbong ng bata, niyakap ang ina. Nakapokus lang sa tingin si Erika kay Hope. Tiningnan kung may sagot ba si Hope o any signs na pinalo ang bata. Kinunat niya ang noo niya. Naiinis sa pagka-OA ng bata at saka tiningnan ng bata at kung sino man ang ina. "Ma'am, sana naman po pagsabihan yung anak niyo na wagsak." Pero bago pa matapos si Erika, nanlaki ang mga mata niya at napatulala sa kung sino ang kasama ng OA na bata. Parang tumigil ang oras at nakalimutan ni Erika ang dapat na sabihin niya nang malaman na kung sino ito. Hindi niya akalain, pagkatapos ng 5 taon, ay makikita niyang muli ang tao na nagpahirap at nanira sa kanya, si Sarah. At dito nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang mangyayari sa muling pagkikita ni Sarah at ni Erika? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Reginald is your best friend. Don't you see his secretary a good fit for him more than work? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata, hindi naging maganda ang huling pagkikita ni Erika at ng kanyang dating asawa. Sa pagsundo niya sa kanyang anak, hindi rin inaasahan na muling makikita ang dating bayaw, si Sarah. Ngayon, ang ika-4 na kabanata. Bakit? Bakit ngayon pa? Sigaw ni Erika sa isipan. Parang roller coaster ng mga emosyon niya. At hindi rin niya maintindihan kung ano talagang nararamdaman. Gulat, galit, lungkot, kaba o takot. Iba-iba ang kanyang emosyon na naghahalo na at naging magulo, hindi niya lubusang maintindihan. Tinitigan ni Erika si Sarah, pinoproseso kung ano bang bibigkasin niya. Napansin niyang malditang ngisi ni Sarah sa muka. Tinitingnan siya ng babae mula ulo hanggang paa at ang mga titig nito sa kanya
ay parang hinuhusgahan at nilalait na siya. At dahil sa mga titig at ngisi ni Sarah, pakiramdam ni Erica ngayon ay parang isang insektong nagapang sa sahig o ground at matatapakan siya sa kahit anong oras. Tama nga naman ang sinabi nila. Maliit lang ang mundo. Wika ni Sarah habang hinahawakan ang kanyang anak. Habang ang bata ay nakakross ang arms at pataray na tinitingnan si Hope. Kinunat ni Erica ang kanyang noo at bago siya makasalita, nakaramdam siya ng light na hila sa damit mula kay Hope. Mama, sino po sila? Tanong ni Hope, pabulong. Kanina pa po yung batang yan ako inaaway tapos hindi niya po inaawat. Dagdag niya, nagsusumbong na rin. Noong dumating sina Sarah at yung bata kanina, hindi pinansin ni Hope yung dalawa. Nung sinimula ng batang awayin siya, nagpigil siya dahil ang turo sa kanya ni Erica ay huwag maghiganti sa mga nangaaway sa kanya. Ang tagal niyang nagtitimpi. Kung hindi dumating si Erica, baka hindi na napigilan ni Hope ang sarili niya at awayin ang bata pabalik. Sumimangot si Erica sa kwento ng kanyang anak. Hindi niya napigilan ang sarili na umirap at iniisip na sakit na dami-dami ng tao na pwede kong makita sa araw na to. Ang sinungaling, no wonder bakit nang-aaway pati ang anak. Manang-mana sa ina. Sa kanya tinitigan sa mga mata si Sarah na masama. Instead na matakot sa nakakapatay na tingin ni Erica, napatawa na lamang si Sarah. Alam mo Erica, no wonder why this brat looks so poor and pathetic. Anak mo pala. Kaya rin pala unang tingin ko pa lang sa kanya ay naaalala kita kaagad. In fairness, manang-mana sa iyo ang kadugyutan at pagiging mahina. Pagmamaliit ni Sarah. Kung kanina ay natatakot at nanliliit sa sarili si Erica, ngayon ay nabura yun lahat sa isang iglap at napintahan ito ng katapangan at galit. Maliitin mo na ako at lahat. Sabihin mo ng lahat sa akin. Pero wag na wag mong kakantihin ang anak ko. Matapang na tugon ni Erica kay Sarah. Nagpakita ng amazed reaction si Sarah pero pasarkastiko. Pumalakpak ang babae habang nakangiti. Aba, matapang na pala ngayon ang dating sunod-sunuran? Bigyan natin ikaw ng award. Sarkastiko at paasar na sabi ni Sarah. Pumumewang siya at tinaasan ng kilay si Erica. Ginaya naman ito ng kanyang anak. Pero ang tinaasan ng kilay ng bata ay si Hope. Pero hindi porket kaya mo nang magtahol. Hindi ibig sabihin kaya mo nang mangagat. Bakit? Ano bang maipagmamalaki mo? Dagdag ni Sarah. Squinting her eyes at Erica habang nakangisi. Napayakap na lang si Hope sa ina. Naluluha na dahil sa nangyayari. Sa mga taon na nagdaan na sila lang dalawa. Ngayon pa lang niya nakikita na may kasagutan ng mami niya na close up. Hindi niya maiwasang makaramdam ng takot, kaya't itinago niya ang kanyang muka sa tiyan ni Erica. Habang hindi naman tumitigil doon ang pangiinsulto ang pagugulpi verbally ni Sarah kay Erica. I wonder sino naman kaya ang ama nitong bata? Sigurado ako nakahanap ka ng ibang lalaki pagkatapos mong layasan si Julian. Pang-aasar niya. Alam na alam naman ni Sarah na ang ama ng batang kasama ni Erica ay walang iba kundi si Julian. Pero hindi naman pwede na basta-basta niya yon sabihin, 'di ba? Gusto niya muna saksakin ang masasakit na salita si Erica. Idamay na rin ang bata. Wala siyang pake. Gusto lang niya talaga makita lumuhod ang tinuturing niyang hampas lupa na mag-ina at umiyak. Alam natin, Sarah, na imbento lang yung sinasabi mong niloko ko si Julian. Nakwento-kwento mo lang yun. Nasiniraan mo ako sa kanya. Pagtaas ng boses ni Erica kay Sarah. Nakakagulat para kay Erica na nagagawa niyang mapigil ang mga luha niya. Na nagawa niyang maitago ang tinuturing niyang kahinaan. Nagagawa niyang maitago na unti-unting bumasag ang puso niya dahil sa masasakit na salita. Humalakak si Sarah. Oo, tapos? Tanong niya in a taunting tone. Kahit sabihin mong totoo kay Julian, hindi na siya maniniwala sa'yo. Dahil sa kanyang mga mata, you are nothing but a gold digger, cheater, and a slut. Dagdag niya. At tila mas lalong humigpit ang hawak sa puso ni Erica. Ramdam na unti-unting lumalabas ang mga luha niya. Huwag niyo pong awayin ang mama ko.
Sigaw ni Hope. Hindi na napigilan ang sarili na sumagot sa mas nakakatanda. Pumapatak na rin ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Galit na tiningnan si Sarah. Manahimik ka. Hindi ako nangaaway sa mami mo. Siya ang nangaaway sa akin. Pinatulan naman ni Sarah si Hope. Ang anak naman niya na si Emily ay dinilaan si Hope para asarin lang lalo at naiyak na ang bata. Loser! Pang-asar ni Emily kay Hope. Umiyak lalo si Hope habang patuloy na pinupunasan ng mga luha niya. Ito naman na ipakita na naman niyang kahinaan niya sa iba. Naiinis at nagagalit siya sa kanyang sarili na hindi man lang niya kaya pang lumaban pabalik sa mga kaaway. Lagi na lang nagwawakas sa pag-iyak niya. Biglang may isang malaki at malalim na boses ang nagsalita sa likod. Tama na yan! Tumingin lahat sa direksyon kung saan ang galing ang boses. Si Reginald pala. Nang makita ni Sarah si Reginald, napatawa na lamang siya. At imbis na tumigil, tumuloy si Sarah sa pang-aasar. Tingnan mo naman to oh. Kaya pala matapang kasi nakaapak na sa likuran ng kalabaw ang isang langaw. I said that's enough. Inulit ni Reginald ang sinabi niya kanina. Kinokontrol ang sarili at hindi nagpapadala sa galit at emosyon. Tama na yan, Sarah. Hindi mo alam ang pinagdaanan ni Erica. Pagtanggol niya sa kaibigang babae. Kahit sa simula ay ayaw na ni Reginald kay Sarah. May pagka-spoiled at walang hiya kasi ang babae. Hindi pleasing ang personality at nagiging ganon lang siya kapag wala sina Jeremiah, Julian at parents nila. In short, plastic. Hindi niya alam kung ano bang nagustuhan ni Jeremiah sa plastic na babaeng ito. Hinawakan naman ni Reginald ang kamay ni Erica at tiningnan ng babae. Let's go, Erica. Hatid ko na kayong dalawa pa uwi. Sabi niya. Tiningnan muna ni Erica ang magkahawak nilang kamay bago sagutin si Reginald at tumango. Sige. Tugon niya sa lalaki at tumingin kay Hope. Let's go, anak. Pinunas ni Hope ang mga luha niya, tsaka kinuha ang mga gamit niya at umalis ng silid. Kasama sina Erica at Reginald. Naglakad ang tatlo patungo sa labas at habang naglalakad, laging binabaling ng tingin si Reginald ni Hope. Nagtataka ang bata kung sino ang lalaki at sino ba siya sa kanyang mama. Kaibigan ba ito ni Erica? Manliligaw? Boyfriend? May parte sa kanya na nagwi-wish na sana boyfriend ang mama niya si Reginald para sa ganon ay magkaroon na siya ng papa. Papa na mabait at maalagain. Paglabas nila, inantay nilang tatlong pagdating ng driver. Habang naghihintay, napansin ni Reginald ang pagsilip-silip sa kanya ni Hope habang nakatago ang bata sa likod ni Erica. Pinakitaan niya ng isang ngiti ang bata. Halika rito, wika ni Reginald, gesturing to Hope na lumapit sa kanya. Mahiyain naman na lumapit si Hope kay Reginald. Mga kamay niya ay nasa likod niya at saka tinatanong, Sino po kayo? Nanlaki ang mga mata ni Erica nang marinig niya ang pagtanong ni Hope sa boss niya. Agad niyang tinakpan ang bibig ng bata at sinaway. Binigyan niya ng isang awkward na ngiti si Reginald. Medyo nahiya siya sa naging tanong ng bata ng basta-basta. Naku, sorry, nakakahiya. Matanong kasi tong batang to pag nasimulan mo na kausapin. Sabi niya sa boss. Napahalakak naman si Reginald. Hindi niya masyadong mind ang tanong ng bata. After all, curious lang naman si Hope tungkol sa kanya. Kawork ako ng mama mo. Tugon niya kay Hope. Sa halip na sabihin na siya ang boss ni Erica, mas pinili niyang gamitin ang salitang kawork para madaling mag-warm up ang bata sa kanya. Saktong dumating na ang kotse. Maneho ng driver ni Reginald. Sumakay ang tatlo sa loob ng sasakyan. Sina Erica at Hope ay nasa backseat habang si Reginald naman ay nasa passenger seat. Sinabi ni Reginald sa kanyang driver na tumungo muna sa bahay ni Erica para ihatid ang mag-ina. At sa gitna ng biyahe, nagsimula na magkwentuhan sina Hope at Reginald. Nagsimula ang kwentuhan sa pagtanong ni Hope na kung anong ginagawa ni Reginald sa trabaho. Sumunod dito ay ang pagtanong kung may love life na ba si Reginald. Naging medyo personal ang tanong ni Hope. At dahil ayaw naman ni Erica na magmukhang bastos at usisera ang bata, sinaway at pinigilan niya ito. Hope, ba't yan na?
Huwag kang magtatanong ng personal na tanong. Huwag kang magtatanong ng ganyan. Pagsaway ni Erika. Okay lang, Erika. I don't mind. Pag-assure ni Reginald habang natawa. Isang malaking ngiti naman ang puminta sa labi ni Hope. Magaan ang pakiramdam niya towards sa lalaki kaya may buong katotohanan sinabi niya. Siguro kung may daddy ako, kagaya mo din siya. Sana ikaw na lang po daddy ko. Nagtinginan sina Reginald at Erika sa isa't isa. Hindi na mapigilan na sumimangot dahil sa sinabi ng bata. Naaawa na rin sila kay Hope. Alam nilang dalawa kung sino talaga ang ama ni Hope. At gustuhin man nilang sabihin, may parte pa rin kay Erika na ayaw nitong malaman ni Hope habang si Reginald naman ay medyo kinakabahan sa mangyayari sa oras na aminin niya ang totoo kay Hope ukol sa tatay niya. Ilang minuto pa nakarating na sa labas ng street kung saan ang bahay ni na Erika ang kotse. At dahil sa makitid nitong daan, nilakad ang tatlo para makapunta sa bahay. Tahimik ang paglalakad at walang masyadong ganap bukod sa paulit-ulit na pagsilip ni Hope kay Reginald. Pagkarating nila sa bahay, agad naman nagpaalam si Reginald sa dalawa. Sige, uwi na ako. Pagpaalam niya, ngumiti siya kay Hope at tinaas ang kamay. Appear? Tumawa si Hope at nakipag-appear naman sa lalaki. See you po next time, Sir Reginald. Kahit Tito Reginald na lang. And next time magkita tayo, may bagong laruan galing sa akin. Tugon ni Reginald. Kinikindutan si Hope. Nang marinig ni Hope ang mga salitang bagong laruan, tumalo naman siya sa sigla habang pumapalakpak. Hey! Pag-cheer niya. Umira payfully si Erika. Ay naku, inespoil mo pa. Minsan lang naman. Tugon ni Reginald habang nakangisi. Bumuntong hininga si Erika habang nakangiti. Sige na nga, pagpayag niya. Tumingin siya kay Hope. Nakatid ko lang tito mo palabas ng street ha. Huwag kang magpapapasok ng kahit sino. Wika niya sa bata at hinalikan ng noon nito. Nakatanggap naman ng tango si Erika at saka sila umalis ni Reginald para ihatid niya ang lalaki palabas ng makitid na kanto. Dahil mag-isa na ang dalawa naglalakad, kinuha na ni Reginald ang oportunidad upang tanungin si Erika ukol kay Julian at Hope. Ba't di mo ba ipaalam kay Julian ang totoo? Tungkol sa anak niyo na buhay pa at hindi mo talaga pinalaglag? Tanong niya. Tagal ko nang sinubukan yun. Tugon ni Erika. Nung nag-reach out siya kay Julian, ipinaalam niya sa isa sa mga mensahe niya ang tungkol kay Hope. Pero hindi nga ito sinasagot ni Julian. Hindi nga siya sigurado kung binabasa ba ito ng lalaki o dinidedma lang. Nagbulag-bulagan ng tanga. Paano kasi? May mga litrato. Edited na litrato na nagsisilbing pruweba na may iba na nga ako habang nasa abroad daw si Julian. Sa mga litratong yun may kahalikan akong ibang lalaki. Dagdag niya habang nakasimangot. Tanda niya yung last attempt niya na pag-reach out. Narinig-rinig niya sa isa sa mga kasambahay ni Julian tungkol sa mga edited na litrato. Ipinakita sa kanya noon ng kasambahay ang mga litrato at yun ang huling beses nang nakita niya ang kasambahay. Hindi siya sigurado kung andun pa rin ba ang kasambahay na yon o nabuking na nakipagkita ang kasambahay sa kanya at nakasisante. Hindi mo lang ako sinubukan pakinggan. Wika ni Erika habang nakasimangot. Pero nalaki na si Hope. Nalaki ng walang ama. Pag yun nakarating sa edad ng tamang pag-iisip, maghahanap-hanap yun ng ama. Ani ni Reginald, nilalagay ang mga kamay niya sa mga bulsa ng pantalon niya. Hindi na sumagot pa si Erika. Alam naman niya yun. Pero anong magagawa niya? Sa tuwing nagkikita sila ni Julian, parang diring-diri ang lalaki sa kanya at tinutulak siyang palayo. Minsan naman, siya mismong lumalayo dahil natatakot siya. Napansin naman ni Reginald ang depressing mood ni Erika. Ayaw niyang makitang malungkot ang kaibigan. At alam naman niya na any topic tungkol kay Julian ay magpapalungkot kay Erika. Pero kailangan niya talagang pag-usapan yon para magkaroon ng tapang si Erika na sabihin ang totoo. Kahit mahirap pa ito, hindi naman pwede itago ni Erika ang totoo forever. Balang araw, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Pero sa ngayon, itatago muna ito sa anino.
May bako. Agad binago ni Reginald ang topic. Huwag mong patulan yan si Sarah. Very manipulative and controlling yan. Alam mo ba yung sekretary ngayon ni Julia na girlfriend niya? Younger sister yan ni Sarah. Kwento niya. Kalahating nagulat at kalahating hindi si Erica. After all, ang pagtrato sa kanya ni Crystal ay halos pareho kung paano siya itrato ni Sarah. Kaya pala malditang lintik na babaeng yan. Mahana pala sa kapatid. Tugon ni Erica, crossing her arms. Nasa jeans na ata nilang pagiging maldita. Nagawa naman magbiro ni Reginald at hindi nag-fail ang biro niya. Napatawa at napangiti niya si Erica. Ewan ko ba nung meron dyan kay Julian at bilib na bilib yan sa sister-in-law niya? Ani ni Reginald. Nagpapakita ng pagkadismaya tungkol sa pinagagawa ni Julian, lalo na sa desisyon ng kaibigan na paniwalaan si Sarah. Nagpakita rin ng pagkadismaya si Erica, pero agad itong napalitan ng determinasyon. Di na ako magpapaapi sa babaeng yun. Kung dati hinahayaan ko si Sarah na daan-daanan ako, ngayon hindi na. Wika niya, rinig ang confidence sa tono ng boses niya. Pinalakpakan naman siya ni Reginald habang nakangiti ito. Tama! Fight lang ng fight! Tugon niya kay Erica habang sinusuntok ang hangin. Trabaho na naman kinabukasan. Naganap muli ang isa pang board meeting kung saan makakasama muli sina Julian at Crystal. Saktong magsisimula ang meeting, nakita ni Julian na pumasok si Erica ng room na may dalang bagong timplang kape. For a moment, inasahan ni Julian na iaabot sa kanya ni Erica ang kape. Pero labis siyang nasaktan at nakaramdam ng kirot sa puso nang pinanood niya si Erica na iabot ang kape kay Reginald habang nakangiti ang dalawa sa isa't isa. At sa buong meeting naman, kitang-kita ni Julian ang closeness ni Reginald at Erica sa isa't isa. Kita niya kung gaano kabuti itrato ni Reginald si Erica. At kita rin naman niya kung paano bigyan ng isang magandang ngiti ni Erica si Reginald. Masakit. Masakit para sa mga mata niya na tingnan ng dalawa. Gusto niyang ibaling ang tingin sa iba, pero mukhang hindi willing mag-cooperate ang mata niya dahil lagi itong bumabalik kina Reginald at Erica. At parang nasasaksak lang siya ng libu-libong kutsilyo. Ang swerte mo naman, Reginald, sa secretary mo. Puri ng isa sa mga board members. Patapos na ang meeting, kaya oras na simula ng kwentuhan. Maganda na nga, magaling pa. Dagdag niya. Ngumiti si Reginald sa papuri ng tao tungkol kay Erica. Kaya nga po hindi ako nagkamali na tanggapin si Erica. Sagot ni Reginald. Asus, salamat din po sa mabuting pagtrato sa akin. Tugon ni Erica kay Reginald. Nginingitian ang lalaki. Kung ako si Reginald, hindi ko pa kakawala ng ganyang sekretary. Baka nga mahulog pa ako Biro ng isa pang board member. Kinunat ni Julian ang noo niya. Hindi niya gusto ang pinag-uusapan. Kitang-kita ang pagiging uncomfortable niya. Kaya't naman para itago ito, uminom siya ng tubig. Hoping na mais ang inis at ang selos na hindi niya maintindihan kung bakit niya ito nararamdaman. Tinanong niya ang sarili niya kung bakit ba niya pinagseselosan ang dalawa. Dahil ba may parte siya na mahal pa rin niya si Erica? Nagpatuloy ang usapan tungkol kina Reginald at Erica. Mostly pa nga tungkol sa kung paano bagay ang dalawa sa isa't isa. Masakit na sa mga mata ni Julia na makitang maging close ang dalawa. Masakit pa sa tenga niya na marinig sa iba na sabihin na bagay sina Reginald at Erica. Sobrang babad si Julia na kontrolin ang emosyon niya at naibalik lang sa realidad nang tawagin siya ng isa sa mga board members. Right, Julian? Po? Pautal-utal na tugon ni Julian. Reginald is your best friend. Don't you see secretary a good fit for him more than work? Inulit nang tumawag sa kanya ang tanong. Hindi kaagad nakasagot si Julian dahil pinoproseso pa niya ang tanong nito. Inulit niya sa isipan ang tanong ng board member. Ano? Sila? Bagay? Isip niya. Napaubos siya sang sandali at saka binigyan ng sagot ang katanungan. Oh well, in my honest opinion, I don't think so. I think she's too boring for Reginald's type. Hindi na niya naitago ang selos sa tono ng boses niya.
At dito nagtatapos ang ating kabanata. Maaari kayang mahulog ang loob ni Erica kay Reginald? Ngunit paano si Julian? Meron kaya siyang nararamdaman para kay Erica? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Birthday po kasi ngayon ng anak ko pero hindi ako makakapagdala ng handa dyan today. Baka bukas pa po. Kung pwede po, pakikantahan siya ng happy birthday. Kahit yun lang po. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa nakaraang kabanata ay tinukso si Reginald at si Erica ng mga kamiting nila. Ngunit mukhang hindi sumasang-ayon si Julian. Tunghayan ang ikalimang kabanata. Napatahimik ang lahat at nasampal paalis ang mga ngiti ng lahat once marinig nilang naging sagot ni Julian. May iba sa kanila na patunganga, iba ay pinoproseso, at may iba naman ay kitang-kita sa mukha nila na gusto nila umalis ng silid dahil nga sa tensyon, habang sina Reginald at Erica naman ay tinititigan si Julian. Tinitigan naman pabalik ni Julian ang dalawa at nakitang isang simangot sa magandang mukha ni Erica. Sigurado si Julian na nasaktan niya si Erica nang binanggit niya na boring ang babae. Pinanood din niya kung paano pinatong ni Reginald ang kamay sa balikat ni Erica. Kino-comfort ang babae. Yun ang last nail sa coffin para kay Julian. Tumayo ang lalaki at umalis ng meeting room mag-isa nang hindi man lang nagpapaalam. Aaminin niya sa kanyang sarili? Nagsiselo siya. Ang katanungan niya sa sarili kanina kung may parte pa rin ba na mahal pa rin niya si Erica ay may kasagutan na. Mahal pa rin niya si Erica. Kahit lumipas na ang matagal na panahon, kahit niloko siya ng babae, which is ayon sa paniniwala niya, mahal pa rin niya si Erica. Bakit? Bakit mahal ko pa rin siya hanggang ngayon? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, mahal ko pa rin siya? What a sick joke! Sabi niya sa kanyang isipan. Kinakagat ang kanyang labi while narrowing his eyes. Hindi naman niya masisisi ang sarili kung mahal pa rin niya ang tao na nanloko sa kanya. Hindi naman basta-basta nabuburang pagmamahal para sa isang tao eh. Nakarinig ng mga yapak si Julian galing sa likod. At sumunod rito ang boses ni Crystal, secretary and girlfriend niya. Sinubukan alalahanin ni Julian ang mga features na nagustuhan niya kay Crystal. Ang rason kung bakit niya naging girlfriend si Crystal at kung bakit siya nahulog sa babaeng ito. Pero niwala isang memorya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang alam niya ay gumagaan ang pakiramdam niya kapag nilalambing siya ni Crystal. Gusto lang niya ng paghalik ng babae sa kanya. At ang alam lang niya ay si Sarah ang nagpalakad kay Crystal patungo sa kanya. Julian, bakit ka umalis ng ganun-ganun lang? That was rude of you. Crystal scolded him habang kinukross ang arms. Umalis ka kaagad hindi pa naman tapos ang meeting. Wala nga man lang paalam. Halika na, balik na tayo. Pag-aya ng babae, hinawakan ang kamay ni Julian. Pero agad inalis ni Julian ang mga kamay niya kay Crystal at nag-huff na lamang pabalik. Di ikaw ang bumalik. Magsulat ka na lang ng notes tas ibigay mo na lang sa akin later para alam ko kung anong nangyari sa natitirang oras ng meeting. Tugon at utas ni Julian. Hindi hinaharap si Crystal. Total secretary naman kita, trabaho mo rin yun. Ba't ba ayaw mong bumalik? Tanong ni Crystal. Medyo naiinis na sa behavior ngayon ng boyfriend niya. Tinitigan niya ang likod ni Julian. Sinusubukan malaman kung anong ekspresyon ngayon sa mukha ng lalaki. Pero nga hindi siya hinaharap ng lalaki. Hinahayaan na lamang ni Crystal na manatili sa guessing game. Kasi pagod ako, sagot ni Julian. Hindi pa rin hinaharap si Crystal. Pagod o baka dahil nagsiselos ka kaya ayaw mo bumalik? Tanong ni Crystal. Kanina pa niya napapansin ang mga bitter reactions ni Julian. Lalo na kung paano tumitig ang lalaki kina Reginald at Erica sa buong meeting.
Kitang-kita ni Crystal sa mga mata pa lang ni Julian na hindi nagugustuhan ng lalaking makita ang closeness ni Reginald at Erica. Lumakad siya papunta sa harapan ni Julian. Gusto muli makita ang kanyang mga mata. Ang mga mata ni Julian. Lagi-lagi ito naglalaman ng maraming emosyon na kahit napaka-poker face lamang ni Julian ay ang mga mata niyang nag-giveaway kung anong nararamdaman niya. Nang nasa harapan na ni Julian si Crystal, agad umiwas ang tingin ng lalaki at tinatalikuran muli ang girlfriend. At kahit saglit lamang nakita ni Crystal ang mga mata ni Julian, kita niya ang selos at galit sa mga mata nito. Doon niya nakumpirma sa sarili niya, nagsiselos si Julian dahil mahal pa rin niya si Erica. Siya pa rin ba mahal mo? Siyempre, hindi naman basta-basta mawawala ang feelings mo sa babaeng yun eh. Ito ang sinabi ni Crystal sa isipan niya. Siya naman ngayon ang nakaramdam ng kirot sa puso. Akala niya ay nagawa niya ng mapalimot kay Julian ang buong pagmamahal niya kay Erica. Pero pagkatapos ng nangyari today, may natira pa pala. Tsaka nilampasan ni Julian si Crystal and walked away. Agad naman sinundan ni Crystal ang lalaki. Sandali, wag mong kalimutan birthday party ng pamangkin mo sa school mamayang hapon. Hihintayin ka ni Emily. Paalala ni Crystal. Hinintay niya magpakita ng reaksyon si Julian pero hindi niya mabasa ang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Hindi rin mabasa ang mga mata niya. Straight and neutral lang ang mukha ni Julian at sumagot na walang buhay at interes. I'll be there. Natapos na ang meeting. Ito na ang oportunidad ni Erica para tawagin ang teacher ni Hope at ipaalam sa guro na kaarawan ngayon ng bata. Gustuhin man niya magpahanda ng pagkain, hindi niya yun magagawa dahil sa kakulangan ng pera. Bukas pa siya sa sahod. And although sinabihan siya ni Reginald na pwede manghingi ng tulong sa kanya anytime, ayaw naman ni Erica na lapitan siya para lamang dito. Nasa may corner lang siya ng silid ng office room. Sinisigurado na walang ibang makakarinig sa kanya. Hinihintay niya na sagutin ng guro ang tawag. Ilang rings pa. Narinig na ni Erica ang pag-click ng kabilang linya. Senyales na sumagot na yung teacher sa tawag. Hello po, Ma'am De Vargas? Yes po. Bati ng guro. Ay, hello po ma'am. May pabor lang po sana ako sa inyo kung okay lang. Tugon ni Erica habang tumitingin sa paligid. Nakabantay rin siya sa mga tao na dadaan at sa tuwing may isang katrabaho na dadaan, tatakpan niya ang kanyang bibig at magsasalita ng pabulong. Ano po yun, Mommy? Tanong ng guro. Tinatawag si Erica sa palayaw na tinatawag niya lagi sa ibang magulang. Birthday po kasi ngayon ng anak ko. Pero hindi ako makakapagdala ng handa dyan. Baka bukas pa po. Kung pwede po pakikantahan siya ng happy birthday, kahit yun lang po. Mahinahong pakiusap ni Erica sa guro na si Miss Irene. Ay sige po mami, tamang-tama po. May classmate na birthday rin today ng nag-iisa sa classmate niya. Kaya may birthday party po. Sabay ko na lang po silang pakakantahan. Sagot ni Miss Irene. Ay salamat po ma'am. At saka po pala, malilate po ako na masundo siya dahil po sa trabaho. Wika ni Erica. Gusto rin sana nabantayan muna ng teacher si Hope pagsapit ng uwian. Naisip ni Erica na baka medyo napasobra yung requests niya. Pero narinig niya muli ang masayang tono ng guro sa kabilang linya. Ay babantayan ko po muna siya mamayang uwian, don't worry po. Tugon ni Miss Irene. Ang tono ng boses niya ay reassuring. Isang malaking ngiti ang naglaro sa mukha ni Erica. Salamat po ma'am. At saka ibinaba ang tawag. Si Miss Irene Veronica Villanueva, siyang advisor ni Hope. Bata pa siya, mga around mid-20s. Mabait din siya at malapit at magaling sa mga bata kahit siya'y wala pang anak. Ang kanyang pagiging malapit at magaling sa bata ay nanggaling sa pagpalaki mula sa orphanage for 10 years. Inampon siya around 12 years old at pag-work sa same orphanage habang nag-aaral siya ng kolehiyo. Tumingin muli si Irene sa mga batang naglalaro. Nakangiti siya habang pinapanood ang bawat batang naglalaro. Playtime na kasi ng mga bata. Sunod dito ay uwian na.
Ang birthday party ay magaganap sa last 30 minutes ng playtime. Tiningnan ni Irene ang bawat bata, pero biglang nilipat ang tingin sa kabilang side ng playroom nang makarinig siya ng iyak at nakita ang dalawa sa kanyang estudyante na nag-aaway na naman. Kita rin niya kung sino ang may pakana ng away. "Emily!" Tinawag ni Irene ang bata. Si Emily ang anak ni Sarah Salvador de Vargas at Jeremiah de Vargas. Sikat ang bata kahit bully ito. Paano ba naman? Sinusuhulan lagi ni Emily ang mga kaklase para makuha lang ang gusto niya. Siya rin ang isa pang bata na birthday rin ngayon ang may birthday party. "Ba't ba naman binubuli si Jeffrey?" Tanong ni Irene. Pinapatahan ang naiyak na lalaki. "Teacher, it's not my fault. Ang dumi-dumi niya tapos hinawakan niya ako. Yan tuloy, my skin is dirty." Sagot ni Emily na pataray. "Hindi ko naman sinasadya. Hawakan ka, natisod lang naman ako eh." Paliwanag ni Jeffrey. Suminghot habang nagsasalita dahil nga sa pag-iyak. Sumimangot si Irene. Buti na lang at mahaba ang pasensya niya sa mga ganitong bata. Kahit inis na siya sa pagiging maldita ni Emily sa murang edad, hindi naman niya sinasadya. "Emily, malilinis pa naman pati yan. Tubig at sabon lang." Wika ni Irene. Mahinahon ang boses at kalmado. Buti na lang maraming mga bata tulad ni Emily sa bahay ampunan na tinirhan niya noon. Kaya't natuto rin siyang magtimpi sa mga gantong bata. Malaki ang pagkakaiba ni Emily sa isa pang estudyante ni Irene na si Hope, ang transferee. Si Hope ang pinakamatalino sa klase at pinakamasipag din. Mabait ang bata at magalangin. At dahil sa angking talino ni Hope, naka-scholarship siya ngayon sa paaralan na ito. Hindi naman sa may favoritism si Irene, pero kung mamimili siya sa kung sino gusto niya maging estudyante ulit, si Hope ang pipiliin niya. Bago pa makasagot si Emily sa guro, nakarinig ng pamilyar na boses ang bata at Irene. Dumating na sina Sarah, Julian at Crystal. Hindi kasama si Jeremiah since nasa ibang bansa ang lalaki. Tumakbo si Emily sa ina at niyakap siya. "Mom! Look! A poor filthy creature touched me tapos dinumihan ako." Pagsumbong ni Emily kay Sarah. "Ay nako, ang mga batang yan talaga. Hindi makakatapat sa level natin yan. Kaya't pilit ka nilang hinihila pababa." Tugon ni Sarah habang naglalabas ng baby wipes at pinunasan ng dumi. Sa kanya ito nisprayhan ng alcohol at nilagyan ng lotion ang balat ni Emily. Pinigilan ni Irene ang sarili niya na umirap. "OA lang." Pagkomento niya sa isipan. Gumiti siya bigla at saka binati sina Sarah at yun ang hudyat ng simula ng birthday party ni Emily. Siyempre, nagsaya naman ang mga bata at kinalimutan na lang basta ang kamalditahan ni Emily sa kanila. Bongga ang party at ang handa ay masasarap at mamahalin din. May ice cream, may chocolate fountain din na handa, marshmallows, spaghetti, at syempre ang laging hinahanap sa kahit anong handaan, Shanghai. 2 ang cake naman ni Emily at parehong may 3 layers. Disney princess themed at ang bawat layer ay may figura ng 3 Disney princess na sina Cinderella, Belle at Snow White. Yung mga dekorasyon din ay syempre bongga. May mga glitter streamers, banners at Disney princess themed balloons. Mahilig kasi sa Disney si Emily at gusto rin maging princess tulad ng mga napapanood niya. Nagsimula ang party sa games. Siyempre may premyo rin para sa mga nanalo sa games. Ang mga binigay na premyo ay halos mamahaling laruan. "O yan, expensive toys yan lahat. Swerte kayo at naging classmate niyo ako kaya nakakuha kayo ng mga toys like this. Imported yan, galing sa ibang bansa." Pagmamayabang ni Emily sa mga classmates niya. Pinapamukha talaga ng bata ang difference nila sa status ng buhay. Lahat ng mga bata ay nagsasaya, naglalaro. Minsan ay kumakain na lamang. All but Hope. Nakaupo lang sa swing si Hope. Pinapanood ang mga classmates niya na magsaya. Birthday din naman niya, pero hindi niya matatapatan si Emily. Kung tutuusin, never niya kayang kalabanin si Emily. At least, pinapaniwalaan niya yon.
Inaamin din ni Hope sa sarili na sana magkaroon din siya ng bonggang birthday party kahit isang beses. It's time to sing the happy birthday song and blow the candles na. Pero bago magsimula ang kantahan, nilapitan muna ni Irene si Sarah para sabihin ang pabor na hiningi sa kanya ni Erica. Mrs. De Vargas? Tawag niya. Yes? Tumingin si Sarah sa kanya. Sigurado si Irene na hindi magugustuhan ng ina ang sasabihin niya. Sigurado siya natatanggi ang babae sa pabor ng guro. Okay lang po ba kung isabay yung kanta po para sa classmate ni Emily kay Hope? Birthday kasi rin niya po. Pakiusap ni Irene. Kinunat ni Sarah ang noo niya. Tila hindi maganda sa pandinig. No way! This is a party for my daughter. Sagot niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Isip ni Irene. Pero hindi naman pwede na hayaan niya na magmukmuk si Hope sa kaarawan niya. Gusto rin niya na magsaya ang bata. Di pwede na magkahati siya sa atensyon. Ba't di na lang magpaparty ang parents niya sa kanya? Dagdag ni Sarah. Hindi po ganun kayaman ang pamilya ni Hope. Scholar lang po siya rito. Kaya pwede po bang isabay yung kanta? Muling pakiusap ni Irene. Isa pa itong ina ni Emily na nagpapatimpi kay Irene. Kung di lang niya mahal trabaho niya, inatake niya na sana itong si Sarah. Tatanggi na sana uli si Sarah nang mag-interfere si Julian. Nasa likod lang kasi niya si Julian at narinig ang lahat ng sinabi ni Irene. Payagan mo na, Sarah. Bata din naman yan. Kawawa naman. Wika ni Julian. Pinapat ang balikat ni Sarah. Bumuntong hininga si Sarah at umirap. Okay, fine. Pagpahayag ni Sarah. Ngumiti si Irene at nagpasalamat. Tsaka niya pinuntahan si Hope na nasa duyan at sinabihan na kakantahan din siya ng happy birthday. Nawala ang lungkot sa mukha ni Hope at napalitan ng tuwa. Pumunta sila sa grupo at saka sinimulan na ang kanta. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Emily and Hope. Pagkanta ng mga classmates ng dalawa, kasabay si Irene. Oh, blow the candles, Emily. As for you, Hope, sabi ni Julian, inalala muna ang name ng classmate ng pamangkin habang daladala ang isa pang cake. Ipinatong niya ito sa mesa na harapan ni Hope at hinawakan ang balikat ng bata in a fatherly manner. Ito naman para sa'yo. Wika ng lalaki habang sinisindi ang mga kandila. Walang choice si Emily kundi makinig habang tuwang-tuwang nagpapasalamat si Hope kay Julian. With that, sabay hinipan ni na Hope at Emily ang candles. Naghiyawan ang lahat at nagsimula na ang kainan. Siyempre, kasabay ng kainan ay picture din. At sa lahat ng litratong yon, malaki ang ngiti ni Hope. Kitang-kita ang saya at sigla. Habang nagaganap ang kainan at picturan, hindi maialis ni Julian ang tingin kay Hope. Sa tuwing nakikita niya ang bata, nahahaluan siya ng awa, gaan at sigla. Nilapitan niya si Hope at initian. Hope, right? Tiningnan niya ang bata at tumango. Happy birthday, Hope! Wika ni Julian habang kumuha ng isang regalo mula sa gift table. Yun ang isa sa mga regalo na binili niya para kay Emily. Pero naisipan niya na ibigay na lang ito kay Hope. Total may isa pa namang regalo si Julian para kay Emily. Inabot ni Julian ang regalo at nakakita siya ng tila mga spark sa mga mata ni Hope. Isang magandang ngiti. Salamat po, sabi ni Hope at niyakap si Julian. Nakaramdam ng inahawa at gaan si Julian sa yakap ni Hope at niyakap pabalik ang bata. Sa may bandang likod ng playground, nag-uusap sina Sarah at Crystal. Ba't ka pumayag na kantahan din ng isang batang yun? Binigay pang isang cake. Bulong ni Crystal kay Sarah. Halatang naiinis sa pangyayari.